Hello? Hello po, good morning. Good morning na ba? O nga pala, umaga na. Yes. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat ng mga nasa Pilipinas. Sa Yes may po. mga time zone na kapares ang time zone ng Beijing. Kasi ka-time zone tayo ng Beijing eh. Alam niyo ba yan? Mhm. Oo. Anyways, anong pangalan po? Athena. Athena. Yes. Ayan, basta palakpakan po natin yung mga taong nag-isip po ng pangalan. Ha? Okay. For transparency purposes, this is your second time to call the show, right? Yes po. Okay. Did you use the same name before o hindi ba na? Iniba ko na po. Okay lang. Okay lang. Kalayaan mo naman yun. Ilan taon na si Athena? 30 po. 30. At Yes. taga saan ka? Caloocan. Caloocan. Tingnan ko kung maalala ko yung ano mo. Kwento mo. Maalala Hindi ko. naman po yun iba. As in iba. Ano bang kwento mo last time? About po dun sa partner ko. Ikaw ba yung may bupisan? Hindi po. Ay, iba. yung kinuwento mo sa akin last time. Kayo pa rin ba nun? Hindi na po. Hindi na. Mm-mm. Sabi ni Sinunod Ace. ko yung payo mo. Okay. At nagka-problema ka ulit ngayon. Hindi. Pero hindi naman love life. Okay. Sabi ni Ace Bernardo, I remember her voice. Uy, charotera. Sa dami ng caller natin, naalala mo yung boses. Anyways, Sana all. kaya nga eh. Uchisera to ba to? Sige, si Athena ay 30 from Caloocan. Anong ginagawa sa buhay ni Athena? VA. At ikaw ang aming patron. Na-download mo na ba yung padala story? Yes po. Nagagamit? Hindi, ito, gamitin nyo. Pang-budget ninyo. For now, hindi pa po. Gamitin ninyo Pero kasi tatry ko. pang-budget ninyo. Yes. Pang-lag ng Pang-track. budget ninyo. Oo. Mhm. Ako nag-i-input nga ako eh. Kanina nag-i-input ako. You have to get used to it. Pero nag-i-input ako Yes kanina. Mm-mm. Nag-input ako ng starting budget ko parang 84 million. Wow, sana Wow, all. mali-maleta. Sorry. Anyways, charot lang. Wala akong 84 million, no? How I wish, no? Oh. Sige. Ano nga paglilingkod ko kay Athena? Okay. So, lately lang po medyo na-stress lang ako. Kasi parang a lot of things na nangyayari. Mhm. Tapos, marami na ako nakausap pero parang wala din silang ano sa akin na maayos. Pero yun po, about po to sa dad ko. Okay. So, when it comes to my dad, so background lang, hindi talaga ako like may solid na relationship sa dad ko. Kasi growing up, he was there financially pero hindi talaga namin siya kasama sa house. He wasn't OFW or so laking mom talaga kami. So yun, wala kaming Wait. solid na relationship. Explain to me the setup. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang. Dalawa kayo. You are the eldest? Yes po. Okay, ikaw yung eldest. And Yes po. pag sinabi mo na he was there financially but he's not really in the household, ano kahulugan nun? Yes. Like nagbibigay lang po siya ng pera. Pero hindi po siya namin nakakasama sa bahay. Like sa mga events, gano'n. Money lang po talaga. Saan siya nakatira? Stay in po siya sa work niya. Okay. Yes po. Okay. So, he was really a hardworking dad. So, yun naman po yung maano ko sa kanya. Pero siguro, I'm not sure, pero siguro sa mindset niya, pag once na makapagbigay siya ng pera, tapos na yun. Tapos the rest, yung mom na naman yung bahalang mag-provide. Like, yung present sa mga school events or family events, birthdays, ganyan. So, ayun po. Pero namimit naman namin siya. Kailangan lang namin talaga siyang puntahan. Ganon. What was his job, by the way? He's a security guard po that time. Okay. Tapos, nagtitake po siya ng 2 shift, morning and evening. So, hindi po talaga siya nakaka-uwi. Mhm. Mm-mm. So, ganun po. Hardworking naman. Anong tinapos mo, Athena? IT po. IT. Yes po. Yung So, kapatid mo, anong tinapos?
HRM po. Okay. Mm. Tapos, yun po. So, growing up, okay naman. Kasi yung mom namin, kahit na hindi, alam namin na hindi nga namin siya nakakasama, kahit may mga special occasion, Christmas, New Year, kasi nga nasa work, napaliwanag naman ng maayos ng mom ko kung bakit. Kaya, hindi din ganun kasama or pangit yung tingin namin. So, maganda naman. And then, high school, dumating na yung time na nabubukas na yung mata namin sa reality kung ano yung setup ng family namin. Mhm. So, yun nga, yung mom ko, hindi niya na matago sa amin na babaero pala yung dad ko. Oh, okay. Yes. And probably one of the reason din na hindi siya umuuwi sa bahay is hindi niya ganun ka-love. So, but anyway, kasal naman yung mom and dad ko. Pero, hindi, kumbaga, nagpakasal sila dahil nabuntis sa akin. Hindi talaga, out of love. So, one night stand, nabuo ako, then kasal. Parang ganun lang yung naging setup nila. Okay. Tapos, so yun, high school, lagi na sila nag-aaway kasi may mga nababalitaan yung mom ko na hindi daw siya talaga nagbabago, hindi tumitigil, and everything. So, dun din nag-start na parang mag-change yung tingin ko sa dad ko. Pero kahit na ganun, tuloy-tuloy pa rin siya. Ganun pa rin. Money-wise, he's there, nagpo-provide, ganyan. And then, up until college, nalaman namin na may mistress na talaga siya. So, dati kasi parang paiba-iba lang daw eh. Alam mo yun? Like, papalit-palit lang siya ng babae. Siguro, yun na talaga yung hobby niya. So, nung college, nagka-mistress na talaga siya to the point na, dumating kasi din sa point na hindi, binitawan niya na yung isang niyang job. So, may time na siya umuwi sa bahay. And then, dumating yung time na pag umuwi siya sa bahay, sinasama niya na yung mistress niya sa bahay. What? Yeah. Okay, that's weird. So Opo, nakikita kasi yung mistress sa yung mother mo? Yes po. Kasi ang nangyari is, Oh. yung mom ko, so di ba nga nambababae. So from the start na relationship nila hanggang lumaki kami, ganun ang ganun. So dumating na sa point yung mom ko, ayaw na ibigay yung alam niya na, na sexual na ano ng dad ko. So hindi na sila nagko-contact. So Well, kahit siguro naman sa dad ko. kahit naman siguro sino. Yes. Diba? Kaya I understand my mom din naman. Then, ayun, lagi na sila nag-aaway, inaano niya yung mom ko na nagger, ganyan-ganyan. So, ayun, dinala niya na yung mistress sa house. Maganda lang, hindi maganda technically. Kasi, ayun pa pala, kaya din medyo malayo yung loob namin sa dad ko kasi he is also the disciplinarian. So, alam mo yun, hindi na nga kami lumaki nakasama siya. Tapos, nalaman namin na gano'n. Tapos, siya pa yung nagdidisiplina sa aming magkapatid. So, parang super layo talaga ng relationship namin sa kanya. But, anyway, so yun, nagkaroon siya ng mistress. And then, nung time na nagkaroon siya ng mistress, for the first time, doon ko lang din siya nasagot. Like, sinagot ko talaga siya. Kasi all throughout, hindi talaga kami sumasagot kasi natakot kami sa kanya since nakamulatan namin siya na siya yung disciplinarian. So, doon ko lang siya nasagot na mali yung ginagawa niya na, hindi dapat ganon, diba? And thankfully, nakinig naman siya. Hindi niya na dinala doon yung mistress. But, I think naging tuloy-tuloy pa rin yung relationship nila ng babae. That would have broken your mom, no? Super, and also mine. Parang, tapos, ang ending nagkaanak. Actually, itong mistress na puto, nauna siya sa mom ko. May anak sila. So, bali may half-sister ako na mas matanda sa akin doon sa mistress. So nauna yung Tapos, mistress? Yes. So, Ang problema lang yun ang legal na jowa, tapos naka one night stand niya ng mama mo? Hindi na rin naman kasi sila noong time na yun kasi nag-asawa ng iba yung mistress. Oh, okay. So, but anyway, yun nga po, sobrang gulo to the point na pati yung mom ko that time. So, yun, di ba, parang ang gulo-gulo na nila. Pati ako nadamay kasi parang yung mom ko, nag-start na siyang sisihin ako na bakit daw kasi ako nabuo, ganon.
Kaya parang ang pangit talaga ng pagkakaano ko. Parang alam mo yun, na-feel ko talaga na hindi blessing yung pagkakabuhay ko dito sa mundo. But anyway, um, nung nag-college kami, so dahil nga ganun, sobrang harap-harapan na yung panloloko. They decided na maghiwalay na. Okay. And then kami, kasi syempre college kami, magkasunod lang kasi kami magkapatid. So, yun yung gastusin. So, hindi kaya ng dad ko na. So, ang ginawa niya, nanghingi na siya ng tulong sa mga kapatid niya, which is yung mga aunt ko. So, ang nagpa-college sa amin is yung family, yung mga kapatid ng dad ko. Kaya kami nakapagtapos. And then, to cut the long story short, tuloy-tuloy pa rin sila ng mistress niya. Tapos umuwi kami sa probinsya kung nasaan nakatira yung aunt ko. Kasi yun yung isa sa nila. Dapat doon kami para sure na nag-aaral talaga kami. Alam mo, hindi masayang yung pagpapaaral sa amin. And then, ayun, nakatapos and everything. Tapos, eto na. So, for the longest time, yung dad ko, nagkaroon ng bagong mistress. So, iba yung mistress na yun. Iba din naman na yung mistress na lately niya na nakasama. So, yung mistress niya lately nakasama is taga-ibang bansa pero Pinay. Tapos, parang nagpagawa ng bahay dito. Kasi doon na siya nakatira sa ibang bansa. So, nagpagawa ng bahay dito, ganyan, sa Philippines. Tapos, yung dad ko yung nag-aasikaso, ganyan and everything. Tapos, ang nangyari is, kumuha ng kotse. So, nung kumuha ng kotse, so may that time parang nasa 50 plus na siya, 59, something like that. So, bago siya mag-drive, kasi bumili na sila ng car. Pero yung car kasi parang luma, second hand. So, sinabihan ko yung dad ko, bago siya mag-drive, kasi may mga, may mga sakit, like high blood, ganyan. So, sabi ko, magpa-check up ka muna. Manghingi ka ng clearance sa doctor kung fit ka pa rin mag-drive kasi lalo na matagal na rin siyang hindi nagde-drive. Tapos, yung doctor nagsabi na hindi siya na pwede mag-drive. Hindi na siya fit. So, sabi ko, sundin niya yung ng doctor, payo. And sa katigasan ng ulo, umuwi yung mistress niya galing ibang bansa, sinundo niya pa rin. Sinundo niya pa rin. Tapos siya pa rin yung nag-drive ng car. Tapos, along the way, nadisgrasya sila. Oh my God. Nadisgrasya sila. Bumangga yung kotse sa puno. Tapos yun, ako agad yung unang tinawagan ng auntie ko na malapit sa dad ko that time. Kasi ako daw yung tinatawag. It wasn't really a bad naman kasi parang nagkadugo lang sa head area pero wala namang fracture, walang everything. Yeah, Thank God, okay naman. Mhm. But the thing is, after nung accident na yon, his character really changed. Para siyang, alam niyo yung bumata, mag-isip, like, naging makulit na, nagkaroon na siya ng memory loss. So, pina-check naman yung MIR, yung brain niya, wala naman daw problem, okay naman. But, alam namin na hindi na siya ganun. Iba na siya, iba na yung attitude niya. So, ayun. So, after nung accident, of course, yung mistress, tuloy-tuloy pa rin siyang inasikaso and then nandun pa rin siya sa bahay ng girl. And then, dumating yung time na dahil nga sobrang kulit na ng dad ko, nilet go niya na yung dad ko. Nilet go niya yung dad ko ng parang ganun lang. Sabi niya, sige na, umuwi ka na dun kung kanino ka pwedeng umuwi. Parang ganyan. So, yung una niyang inuwian is yung aunt ko, which is yun niya yung tumawag sa akin nung na-aksidente siya. Tapos, yun din. So, nag-stay siya doon ng ilang months. Tapos yung aunt ko tumatawag sa akin. So, sa amin kasi magkapatid, though dalawa kami magkapatid, yung sister ko na isa is may family na. So, technically, ako kasi wala pa naman akong asawa at anak. So, meron lang akong dog. So, ako talaga yung ina-expect nila na, alam mo yun, mag-take over ng pag-aalaga sa dad ko. So, yun, tinawagan niya ako na hindi na rin nila kaya. So, syempre ako, sige, kukunin ko si Papa. So, eto na, nandito siya sa akin for 6 months. And honestly,
ang hirap. Ang hirap kasi parang hindi ko kilala yung tao na nandito sa bahay. Something like that. Kasi nga wala talaga kaming solid na, alam mo yun, relationship. And super kulit niya talaga. He has medication. He's not taking it. Pabalik-balik gusto niya laging nasa ER kami. Pagdating naman sa ER, okay naman siya. Nakikipagkwentuhan lang sa mga nurse. Mga ganon. Tapos lately, kaya ako na-stress kasi may senior dog kasi ako na 13 years old. And he's, na-diagnose siya na may prostate cancer. Who? So, Well, I'm sorry, the dog or your father? yung dog ko po, Okay. senior dog ko. So, yun, lately, acid reflux sa sobrang stress kasi alagain ko yung dog, tapos yung dad ko din nagkukulit dito sa bahay. It's just you and your dad right now at home. Dad and 2 dogs. So, I have a puppy, I have a senior dog na may sakit, and then yung dad ko. Okay. And ang pinaka-issue ko lang po is, yung dad ko kasi hindi na po talaga nakikinig sa akin. Like, what he wants, he does. Kahit na wala na minsan talaga sa tama. And as in, pag kinakausap ko siya, tinry ko na siyang kausapin ng maayos. Umiiyak ako, galit ako. Lahat yun hindi, hindi gumana. So, yun po. Hindi ko na alam yung gagawin ko. What do you want to ask me? Alam basta I mean, yung sa dogs ko kasi kaya ko pa kahit pa paanong i-ano kasi alam mo yun, pag sinabihan ko sila or sumusunod naman. Pero yung dad ko kasi he's eating food na bawal sa kanya. He's taking medicines na hindi naman nireseta sa kanya. Yung mga medication niya, yun yung ayaw niya i-take, tas nagagalit pa sa akin. I don't know, Papa Jack. Pag tinatanong ko to sa mga aunt ko, sa sister ko, wala din silang masabi. Sabihin lang nila, hayaan ko na lang. But, hindi ko naman kaya na hayaan lang siya, diba? Kasi ako naman din yung kasama niya. So, I felt na obligation or responsibility ko siya. Kasi kung ano man mangyari, andito siya sa akin. Okay. So, yun lang. Mm-mm. What's your question, ma'am? Ano pong pwede kong gawin siguro sa dad ko na ginagawa kakaiba mo or na. iba? Ginagawa mo na. I mean, I think that's your limit to what you can do. You're doing it despite the fact that I feel like you despise your father at some point, no? But to take on the responsibility of looking after his welfare during his years of being old and gray, you're a good daughter. I'd like to commend you for that. But if you're going to ask me anong gagawin mo with what your situation is right now, you're already doing it. You can only do so much. May capacity ka eh. And I think with the capacity that you have right now, you're doing the best that you can. I mean, you cannot resort to doing or to thinking that you can do the impossible. Isang katawan ka lang, isang tao ka lang eh. I'm sure, hindi mo kayang kumuha ng nurse para sa tatay mo kasi kung kaya mo, kinunan mo na yan para mabawasan ka ng bitbitin. Tama, di ba? Opo. And you have to work. You're a VA, right? Yeah. Yeah. Where's your mom? Yung mom ko po, nasa province na. So, ang isa pa pong inaano ng dad ko. So, syempre, minsan talaga hindi na kami nagkakaintindihan ng dad ko kasi nga may mga, alam mo yun, may mga ginagawa siya na mali. So, sasabihan ko. Tapos, dumating sa point na sabi niya, doon na lang siya sa mom ko. So, I'm still in contact with my mom. So, yun din po, isa sa parang guilt ko ngayon. Kasi, syempre, lumaki naman po talaga kami sa mama ko. Though, again, si Papa nagpo-provide financially. Pero alam mo yun, nagpalaki talaga sa amin all throughout, nandyan, nagturo sa amin magbasa and everything is si mama. Pero sa nangyayari ngayon kasi
hindi ko sa dami din ng gastos kasi ako lahat yung nagte-take ako lahat bumibili ng gamot ni papa, ng health card, ng mga pa-hospital niya, and laboratories. So, dumadating sa point na wala na ako mabigay sa mom ko. And nafe-feel ko yung guilt na yung nanay ko hindi ko na naaano. Kasi dahil sa dad ko. Tapos makikita ko lang yung dad ko ginagawa niya lahat ng bawal. Kinakain niya lahat ng bawal. So, feeling ko na napupunta lang sa wala yung mga binibigay ko sa kanya. Tapos nung kinausap ko yung mom ko na, "Ma, gusto na daw ni Papa dyan sa'yo." Talaga nag-decline siya. Sabi niya na, ngayon pa kung kailan siya may sakit at tumanda. Pero nung kabataan niya, hindi man lang daw niya na tinry i-save yung relationship nila bagkus nagpapalit-palit lang siya ng babae. Hindi niya nakita yung worth ng mom ko. So, hindi ko masisi din yung nanay ko. Can I ask you a question? Yes po. You made it sound to me as if yung tatay mo is a little bit unhinged with how he decides on things. But the fact that he can ask to go back to your mom, mukha naman sa tamang katinoan siya. Yun nga din po, Papa Jackson kasi pagkausap niya din ako, ito din yung napapansin ko, pagkausap niya po ako, parang ganun nga, hindi ko siya makausap na maayos, utal-utal siya. Pero pag ibang tao yung kausap niya, normal naman, okay naman siya. That's what I was thinking about it. Kasi, look, you practically told me that your father, you did not grow up having your Yes father po. around. So you don't have that good of a reference how he is as a person. Yes. Was he diagnosed of anything? Sabi mo naman kanina, wala. Wala po. Pina-MRI ninyo, di ba? So, Yes po. kumbaga medical diagnosis na yun na there's nothing wrong. Tama? Wala po talaga, yes. Yun yung sabi ng doktor. Kaya eto po, pina-follow up ko ulit siya. Sabi ng doktor, hindi din daw nila alam ba't ganun si Papa. Kasi kung ibibase sa laboratories, wala talaga. Dapat normal siya. Well, we cannot go beyond what we know kasi doktor na yan eh. Mm-mm. Okay. Your question was? Ano pa po pwede ko magawa sa dad ko? Wala na, yan lang. You're doing exactly what you need to do. Alam mo, kilala nyo naman ako. Kakampi ako ng mga magulang, di ba? Mm-hmm. But, in the grand scheme of things, hindi natin obligasyon eh. Nagkataon na Pinoy tayo and we have this biggest space in our hearts for our parents. And you are the biggest proof of that. Kasi kung ibang anak lang, given all the details that you told me tonight, you wouldn't have taken on the responsibility of looking after your father. And still you did, tama? Yes po. So, kung tatanungin mo ako, Papa Jackson, am I falling short? I'm looking after my father. No. Actually, you're doing much more than what's expected from you. Just, I think, what's the better term? Status quo. Just keep on doing what you're doing right now. That's it. And, you are not asking for this, pero siguro mag-usap kayo ng kapatid mo na akin si tatay, kay nanay ka kasi hindi ko kayang bigyan si nanay. Opo. Medyo din po yun kasi yun din yung sister ko, may special po siya na anak. So parang yun kasi ako naman yung walang anak or walang asawa. So parang alam niyo yun lately, parang lahat ng burden. Tapos yun pa yung dog ko din ngayon na senior dog. Mainitin din yung ulo kasi nga may nararamdaman. Nagtitake din ng medication, so gastos din. Yung puppy ko makulit. So parang tas siya din makulit. So parang, tas yung work ko pa, eto puyat. So parang lately talaga parang
Ay, parang susuko na din ako. Athena, this is so Mhm, baseless. No? Itong sunod ko nga sabihin sa'yo, but this is so baseless. No? But mhm, I want you to indulge me here. Ready? mhm, Isn't it wonderful that sometimes when we think and overthink life, it's a little bit grim when we start overanalyzing things. But mhm, when the real situation and hardships come, ang hiwaga ng buhay that we get to have ways on how to solve problems. Nagagawa natin ng paraan. No? mhm, And I think sometimes sa taong kagaya mo, it must have felt like you are at the end of your ropes every time, no? Na gastos doon, gastos dito. But look at you now. You are completely doing it fine. Mahirap pero hindi siya imposible. mhm. Yes po, Papa I, God. I'm not to sugarcoat your situation, no? Mhm, But isn't it wonderful that sometimes life has its own way, or the universe has its own way of providing what we need from it? I think mhm. nandun ka sa part na yun eh. Um, Yes. siguro okay lang makialam ako ng konti. Mhm, Siguro your pain is coming from a part or a point where naiinis ka. I don't know if inis is a proper term, no? Naiirita ka or you feel unfair that your life could have been more comfortable had it been your father is not within your um, care. mhm, Na sana you could focus more on yourself, no? And that's what's really frustrating for you. That's what I think is going on right now. yeah. So I don't know, Athena, hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung ano bang pwede kong sabihin sa'yo. Other than just continue on with what you're doing. I think you're doing it properly, the way you're supposed to do it. Mhm. I believe that Sig you calling me mhm, tonight, itong kwentuhan natin na to, you are not here to ask questions because I cannot give you an answer because the answers intended for you are really specific, no? And I don't have it. I don't have it. Maybe you're just here tonight to validate that it's not unfair that you're looking after your father. There. mhm, It's not unfair that you're looking after your father. I could be wrong. Pwedeng mali ako. But I am a believer that when we look after our parents, deserve nila o hindi. Kasi subjective yung part na yun. mhm, We are paying life forward. mhm. You are paying it forward. That's what I think is happening right now. I do not want to pretend that I know the answers to your questions. Mhm. Siguro papalakasin ko na lang yung loob mo, no? How many dogs do you have? 2 po.
How old is your senior dog? 13. 13? Yes. Are you ready? Oh, I'm a dog. I'm a fur parent. These are valid so Papa questions. Jack. Hindi po. I really believe that any years after 9 years old pag dogs is already a proof of how we looked after them. Kasi any years after 9 is bonus years. Hindi ko pa mapa-imagine kasi siya yung first dog ko. I can't pa. I'm not ready. Alam mo, Ate Athena, na many things and many scenarios in our lives. Sometimes wala naman tayong choice. Alam mo in life, no? There's a lot of times that yung linyang ready, aim, fire, sometimes it doesn't really represent what's happening sa buhay natin. May mga pagkakataon na ready, we do the reverse, no? We fire, and then we aim after we fired, and then we get ready. Madalas ganun ang buhay in reality. Nalulungkot ako dun sa idea na mas nalulungkot ka sa aso mo kaysa sa tatay mo. Which I will never blame you. I will never blame you. Literal po kasi na two ups and downs talaga. I know. Nandun siya. I know how it feels. I talk to my animals as if naiintindihan ako ng mga aso. Kanina lang, hinalikan ko sa nguso yung aso ko before I left the house. I'm sure my dogs, they understand that I love them. In the same manner, I'm sure your dog understands that you've done all you can for them. Siguro na-stress lang ako na pagiging fur parent tsaka daughter. Tapos wala pa akong makatulong. But thank you for your words, Papa Jackson. Ano po ako. I do not know if I was able to do anything for you tonight. Kahit pa paano po, may nakapagsabi sa akin na kasi pag tinatanong ko sa mga sister ko or sa sister ko and then sa mga relatives ko, para kasing hindi ko maramdaman na alam mo yun, may impact yung ginagawa ko. Pero yun nga, nasabi nyo na I'm doing it kung ano naman yung dapat. So, I think I'm still on the right path naman. I mean, as if you have another way. Yun nga, wala. As if you have another way. Actually, kaya kahit marami naman din ako, may mga friends ako na napagkwentuhan ko na about neto and nasabi nga nila na
dapat hindi ko na lang kinuha si Papa. Pero I believe pa rin kasi sa verse na yung or sa Bible na we still need to honor our parents. So, ito po. Mahirap pero I will reserve my reactions for that, but I respect that you feel that way. mhm, You're a good person. You're really a good person. mhm. Siguro yung akin lang talaga is yung itong nandito si Papa sa akin. Siguro nag-expect lang ako na out of all that he did, yung maramdaman ko man lang na may nakonsensya man siya lang sa Alam mo, nangyari sa pamilya namin. remorse is not a gift that anyone received. Hindi lahat ng tao may kakayahang mag-remorse. Hindi lahat. Hindi lahat. Mhm. Kasi out of all the, lahat ng mga naging babae niya, di ba, wala naman din nag-ano sa kanya nga yung, eto, matanda na siya, may sakit na siya. So, pero nung kalakasan niya, hindi man lang mapakali sa amin. So, kaya naging trauma ko din siya. Parang, siya din yung naging ano ko na, ang hirap magtiwala sa lalaki. Pero, May jowa ka ba ngayon? wala po. Sakto pala yung payo ko sa'yo. Hindi wala kang sakit ng ulo ngayon. Pati din about sa marriage kasi nga pinakasalan niya si mama. So, akala din ng mom ko pag nagpakasal magiging okay pero Well, I just really hope, Athena, that you understand that other people's story, including your parents, are not yeah. synonymous to what can be your own love story. So, one day you'll find your match. Mhm. A person is going to come along that even though you have an idea that this might fail, you would be willing to take the risk because that person is worth. Yes, Papa. If anything, tonight, we just want to congratulate you for being the person that you are. We want to say good luck sa iyo. And most of all, we want to say we're proud of you. Thank you po. I, Thank you ho- po, Papa Jackson. I hope that you live a long life. Sana po. Ganon din yung mga mga anak ko. Mga fur babies ko. Yeah, send my belly rubs to your babies. Thank you, Papa I know. Jackson. I lost my alpha male several years ago. I still look at his ashes. Nasa baba ng bahay namin. Yung box niya na may mukha niya. Si Miggy Boy. Naririnig ko nga po. Nakakwento niyo. Yep. I'm proud of how I looked after that boy. I still miss that, I still miss Mickey Boy every day. Every day. Yeah. But I'm proud that he was 13 and a half years old when he left. Ilan po? 13 and a half? Oh, okay. That's biology. We cannot beat that. Yeah. It's simply biology. Ingat ka palagi, Athena. Thank you po. Thank you po, Papa Jackson. Salamat po sa time. Bye-bye po. Bye-bye.
Uy, nakaantabay si Papa Sundot sa atin ha. Papang Rainiel, nakaantabay. Diba? Magandang umaga sa iyo, Papa Rainiel Flores. Kamusta ka na? Magandang umaga sa inyo. Mag-ingat. And I hope that life is always kind to you. That's all. Sana laging kind ang buhay sa atin. We hope that life is always kind to us. Diba? Ay, está. Okay na ba? Magta-third caller pa ba tayo? 1.1 M lang ang ano nyo, ang top ninyo. Ay, talaga naman. Kung maka-demand kayo ng isa pang call, ha? Sige. Ha? Di lang. Silent listener from Brazil. Well, nag-comment ka na, hindi ka na silent. Sabi ni Papang Rainiel, miss you Pang, see you soon. See you soon Pang. I have some things that I need your services for. And we are going to see each other soon. Doon sa planta mo. May planta ka, di ba? Maglalabas ako ng products ko mga kaibigan soon. Another product, no? Kasi mayroon akong coffee ngayon. May iba yung manufacturer. May kaibigan ako si Rainiel, manufacturer din. Para dalawang manufacturing. Maglalabas ako ng product na pag ininom mo, magkakapakpak ka talaga. Yung talaga, uy, nagkapakpak. Bulawin na ako, ganon. Ganon kalala. Yung... magkakapakpak talaga ako. See you soon Pang ha. Anyways mga kaibigan, so briefing lang tayo for our next caller. Uy, 1.1 M lang kayo. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Uy, ano yun? Nakakita ko ng bouquet ah. Ang laki ng bouquet na. Napa-flower nyo ako. Sino yun? Sa nagbigay nun ha? Mayabang ka ha? Yayabangan mo ako ha? Thank you very much. Z. Thank you very much po. Sige lang, magyabang ka pa dyan ha? Ay, hindi magpapatalo si Mayda Girl. Kanina, di ba? May isa pa kanina eh. Nagpag-galaxy kanina eh. Teka lang, hahanap ko. Si Mayda Girl. Mayayabang kayo. Sige lang, magyabang kayo. Magpaligsahan kayo ng mga, sige. Gawin nyo ang lahat para matalo nyo yung mga, huwag kayo magpatalo. Ha? Oo. Lahat ng ipon nyo ilabas nyo dyan para hindi kayo matalo ng iba. Ay, talaga naman si Joe. Pakaangas. Ano naman yun? Ano naman binigay niyan? Ha? Si Pau kanina, di ba? Nagbigay din si Pau. Thank you very much po. Lahat na nagbibigay, maraming salamat ha. Alam nyo, bibihira ako magbanggit ng mga nagbibigay. Alam nyo yan. Thank you very much po. No? Si nagbigay na yun. No? Si Mrs. Junyo ba to? RN. Nurse pala to. Sino naman tong isang to? Si Rika.
Mayabang din. Si Grace. Si Joe. Si Anay. Si Veltac. Si RD. Di ba? Nagkayabangan na. Si Romnick. Di ba? Sige lang. Tigilan nyo yan. Pero kung hindi kayo pigilan, bahala kayo dyan. Masayang-masaya si Klong-Klong dyan. Opo. Nakarekta po yan sa PayPal ng anak ko. Pero ginagamit ko rin naman. Pinanga-shopping po sa TikTok. Bumili ako ng mouse pero mali na bili ko. At pinabili ko si Klong-Klong ng mouse. Ang dumating keyboard. Saya. Totoo nga. Ito. Ayan. Kasi ang gamit ko pong mouse sa live natin ay itong mouse na itong keyboard and mouse na ito. Kasi combo siya. Kasi naka-wireless ako. Itong black natin, ito, gumagana pero yung mouse niya hindi na gumagana. So another desktop. Nagpabili ako sa kanya. Ang dumating, ito. Keyboard lang. Mouse yung kailangan ko. Sabi ni Klong, pwede raw i-refund. So magre-refund tayo. So ito yun. Wala na, mayaman na si PPJ. Paano ako naging mayaman? Hindi ako mayaman, no? Anyways, yan lang kayo mga kaibigan. We have a caller.